at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Kung pagninilayan nyo, isang Jesus na ang kapangyarihan ay taglay at pwedeng hindi magpahinga. Subalit nararamdaman niya na dapat magpahinga ang kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya maliwanag, kailangan tayo'y magtungo sa isang dako upang kayo'y makapagpahinga. Sa makatwid, mga minamahal, ang ama mong nakakakilala sa iyo, ang Kristong ibinaba na anak na bugtong, ay damang-dama kung sino ka't kilala ka, kung ano ka. Kaya hindi mo na dapat sabihin, pagod na po ako. Mareklamo kang totoo, hindi naman totoo. Kaya, ikaw ba'y nagpagamit? Ikaw ba'y ginamit? Saan ka ba napagal? Sa paggawa ng mabuti o sa pansarili mo? Kung sa pansarili mo, sigurado, walang magiging mainam na katwiran ka kung pagal ka. Subalit, kung ginamit ka sa kabutihan, di ka man magturan. Sasabihin sa iyo ng Diyos na kinikilala ka at nakikilala ka dahil sa iyong mabubuting ginagawa, magpahinga ka. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, ang Amang bumuhay at nakakakilala sa lahat ng sandali, ay ayaw niyang ikay napapagalang isip, napapagalang kalooban. Binibigyan kanya ng kapahingahan, kaya't ang mabuti mong ginagawa, ang ganti niya'y mabuting gampong at gantimpala. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, sino ang napagal na mga lingkod niya na ang ginawa'y kabanalan? Tingin ang kapwa niya'y wala na siyang pahinga. Subalit, walang kamalayan, habang naglilingkod sa kabanalan, pinatitibay ang katawan, pinasisigla ang kalooban, pinalalawak ang pangunawa, binubuksan ang liwanag. Kaya naman, ang tinutupad ay di kayang tuprin ng kapwa niya lamang. Buhay bang Ama? At maliwanag ang katotohanan, walang makagagawa ng siya lamang, na walang kasama at nagahari sa kanyang katauhan. Sapagkat kung bilang pagkatao, ano baga ang nasa ng laman? Anong nasa ng kalooban ng tao? At ano ang pag-iisip ng tao? Kaya nga, kapag ikay nakatutupad sa mabutit kabanalan, ang espiritu ng katotohanan ay taglay mo nilalang. Kaya sinong napagal? Sinong nabahala? Sinong ginutom? Samantalang ang Diyos mo ay buhay na sa iyo'y nangangalaga. Alam ang kailangan mo, alam ang susungin mo, alam ang gagawin mo, ituturo ang paraan para sa lahat ng sandali, ikay lumigaya, maging panatag, payapa ang isip at damdamin. Maliban na nga lamang, hinahaluan mo ang iyong paglilingkod. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya nga, nang dahil kilala ka naman ang Ama mo at nakikita ang gawa mo, sasabihin sa iyo, anak, matulog ka panandalian. Para mapikit ang iyong mata at mapahinga ito. Para mapatag ang iyong isip at di ko muna gamitin. Upang hindi ka mabalisa, mag-alala sa iyong buhay. Kung ganito lamang ang gagawin ng mga anak ng Ama, sino ka at sino ang Ama mo na di ka pasasayahin samantalang nakikita kang nalulumbay. Ang Diyos ng kahiwagaan, kadakilaan at makapangyarihan, siyang magbibigay katatagan sa iyong kalampahan at karupukan. Mga anak ng Ama, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramaniyahan na. Nekkaramaniyahan na. Nekkaramaniyahan na. Buhay ba ang Ama? Ngunit maraming nakakita sa kanila ang kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila.
Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Sapagkat nakikita ng Panginoon mo ang iyong kalituhan, ang iyong pagkabahala, ang iyong pagkatakot. Kaya't kung tuturuan ka niya at makikinig ka, ipaparam niya sa iyo ang kagulumihanan, ang pagkatakot, pagkabalisa, at kawalan ng pag-asa. Kaya't ang tumatanggap na totoo, nasasabi niyang may bukas pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, inyong pagnilayan. Sabi ng tao, huwag kang kumain yan. Masama yan, masama yan. Ano pa po ba ang kakainin ngayong walang chemicals? Walang preservative foods. Po, nakasulat man dyan, nutrition. Subalit, kung susuriin mo, may mga preservative food pa rin yan. So ano ngayon ang kakainin mo pa na press? Maging ang mga gulay, maging ang karne, lahat pati isda, maliban kung bagong huli sa dagat. Subalit, sa pispan, may kinakain na rin yung mga feed meals. Tama ba? Sa makatwid, hindi na rin natural. Sa dagat, yun ang natural, sapagkat lumalangoy silang walang nangangalaga. Kaya lamang, pag may nalubog na barko, kinain ang kapwa nila, at kakainin ng isda na yon, pagkatapos sasabihin, wow, kasarap. Mga mahal, ano ibig kong ituran? Yan ang pawang katotohanan, wala ka nang kakainin ngayong malinis na malinis. Kaya ang kainin mo ay ang malinis na banal na salita ng Ama. Upang anumang karumihang pumapasok sa iyong katawan ay linisin ng banal at paging dapatin niyang sumiglang iyong katawan. Sapagkat ang salitang banal ay nagbibigay buhay. Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Sulong, maging isda, maging itlog, may pamamaraan na ngayon kung paano magdadalawang itlog sa loob. Ano pa ba ang walang ginamitan ng science ngayon? Teknolohiya, technogas technique, sabi ng tao. Subalit ang tekniko ng Ama, walang makakakuha maliban ang kanyang espiritu. Lahat ng teknik na gagawin ng tao, teknik bilang tao. Pag-aaral sa kalupaan. Subalit, ang tekniko ng Ama, walang makakakuha at makagagaya maliban ang espiritu niya ng katotohanan. Kaya nga, ikaw ba ay nagmamalinis? Ang linisin mo'y kalooban mo at isipan. Huwag ang panlabas na kaanyuan at bibig lamang. Sapagkat anuman sandali, gaano ka man kalinis, hindi mo masasabing hindi ka magkakasakit. Subalit, kung ang malinis mong puso ay naririyan, ang malinis mong isip ay kasama mo, ang bawat nagaganap sa buhay mo, hindi pagkatakot, pagkabalisa, kundi paglaban at pag-asa, sapagkat alam mo, may Diyos kang buhay na buhay. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na,
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat ika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Tunay ng kanyang kahiwagaan at kadakilaan ay di lahat kakamti ng nilalang, maliban ang sa kanya'y nagtitiwalang lubusan. Buhay ba ang Ama? Kaya kayo ba'y anak ng Ama? Kapag kayo'y natitigatig, nababagabag, manalangin kayo. Kapag kayo'y nawawala ng pag-asa, manalangin kayo. Kapag kayo'y nababahala, natatakot na, manalangin kayo. Panalangin bukal sa puso nyo, hindi nagmumula sa puso lamang ito. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat panalangin totoo, tapat sa puso nyo, diringgi ng Ama, pakikinggan kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang bawat araw, nagiging, nabigla. Oh, mga minamahal, malapit na ang Valentine's Day. Ang daming okasyon na pinagdiriwang ng mga tao, no? Magsimula sa December, Pasko, Enero, Bagong Taon, Pebrero, Valentine's Day, Marso, Abril, mahal na araw. Ang tanong po, sa pagdiriwang bangyaan, nagugunita nyo ang bumuhay at nagbigay buhay. Po, nawa, magunita nyo na kung hindi kayo buhay, wala kayong pagdiriwang na mga buwan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya dapat ay buhayin ninyo ang pananalig sa Diyos na bumubuhay ng pag-asa, ligaya, galak, sigla, liwanag, kalusugan, kapayapaan, pag-asang walang humpay. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Sa inyong lahat, mga kapatirang Divine Mercy, may kulang ba ang Diyos, Ama? Siya ba ay malabis na nagmamalabis, kaya ka naghihirap, kaya ka nagkakasakit? Tandaan po ninyo, hindi sa Diyos ang sakit. Hindi sa Diyos ang paghihirap. Subalit niloloob niya po ito na ikaw ay paranasin niyang tulad ni Job,
Lagi niyo pong tatandaan yung kwento ni Job. Yung sinabi sa kanya, saan ka nagmula? Diyan, palibot-libot sa daigdig. O ano naman eka ang nakita mo sa anak kong si Job? Naku, kaya ka lang eka sinasamba nun. Dahil pinagpapala mo siya. Sabi kay, saan ka eka nagmula? Tiningnan ko eka yung anak mo si Marisa. Kung totoo siya sa'yo, pinagsisigawan niya, matapang na matapang. At ako eka'y kinakalaban niya. Ikaw ang pinagsisigawan. Inggit na eka ako sa'yo. Sige eka, subukan mo, wag mo lang siyang papatayin. Sapagkat hindi patakda. Aba, binigay. Nakita. Miyak siya. Sabi niya, sa'yo talaga siya. Yang kuntsing na yan. Lagi na lang sinisigaw. Sige eka, pagsugatin ko kaya ang bibig niya. Pati gilagid niya at pati ilong. Sige eka. Hindi naman siya nagsasalita't ako. Ginagamit ko lang bumubuka bibig niya. Sige eka, tingnan mo nga kung siya'y titigil ng isang araw man lang. Nakita'y hindi. Talaga ekang, yung anak mo na yan, may sugat na hindi man nahiya. Bakit mahihiya? Sinong kahiya? Wala pong nakakahiya. Ang nakakahiya, gumawa ng kawalang hiyaan sa kapwa. Buhay ba nga nga? Nakita ko anak. Hindi ka tumigil, hindi mo dinahilan. May sugat ng ilong mo, hirap kang huminga. Hindi alintana. Pinaluwag ko, inalis ko lang ibniyan. Kahit dumudugo, umanganga ka pa rin anak. Pag nag-toothbrush ka eka, tinadahan-dahan mo, nakatawa ka pang nakasalamin. Nakikita ko yan anak. Sige, umalis ka sa akin siya. Buhay po ba ang Ama? Mga mahal, tandaan po ninyo, lagi niyong alalahanin ang mga propetang nagpakatotoo. Huwag yung talusira sapagkat wala kayong mapapala. Subalit yung mga nagpakatotoo, anong sabi kay Abraham? Hindi eka ang iyong kayamanan sa iyong anak mo'y pamamana. Wala naman po eka akong anak, kahit isa. Ikaw ay magkakaanak at sa iyo magmumulang lahi Abraham sa 12 lipi. Sa iyo magmumula 75 nung sinabi, tigang na si Sarah. Mag-iisang daan na si Abraham. Nalimutan yata ng Diyos ko ang pangako niya. Sinabi ba yon? Hindi! Patuloy at patuloy na tumutupad. Ang daming pinagdanan. Sa pinagpapastulan, nagkaroon ng tagtigang. Naglakbay nilayo tumungo sa ibang bayan. At naganap ang itong kasamang si Lot. Gagahasain pa ng kapwa lalaki. Aba, at sinabi sa asawa, huwag ka ikang lilingon at magiging batong asin ka. Hindi naniwala. Ang daming pinagdaanan. Bago naganap ang isang araw, magbubuntis ka. Tumawa ng palihim si Sarah. Kung kailan ba naman eka ako'y tigang na't matanda na, tsaka pa ako magkakanak, mag-100 taon na si Abraham. 25 taon, mga mahal ko. Bago naganap ang tinuran, magkakaanak ka. Nakalimot ba ang Diyos? Ba't kayo nagmamadali kapag may pangako sa inyo? Tumupad kang matapat, sumulong ka sa pagtupad, at isipin mo ang Diyos mo'y hindi ka pababayaan. Araw-araw ika'y pakakainin, bubuhayin habang may buhay. Mga mahal, panahon nitong Job. Sa tuwing nagkakasala sa palagay niya ang mga pamilya niya at ang ginagawa'y tuwing linggo'y lumilipat ng okasyon, nagdiriwang, nagsasaya, lihim na nagsasabing, Panginoon, patawarin mo ang mga anak ko. Subalit,
Isang araw, inalis lahat ang kabuhayan. Mga anak ay binawi. Ang asawa'y nagsalita ng, hindi mo pa isumpa ang Diyos mo! Nang matapos na paghihirap mo, sa kasaganaan mo lang ba sasambahin ang Diyos? Hanggang isang araw, dumatal ang higit pa sa inalis. Sakit ay naparam, kabuhay ay dinatal, ibinalik ang mga anak na kay gaganda pa. Mga mahal, kung nakatuon lamang ang isip niyo sa katotohanan, hindi kayo magpapatalo sa marumi niyong kaisipan. Patuloy kayong sa inyo'y magtitiwala sa amang tinatawagan, Diyos na walang hanggan. Pagpalain kayo, magnilay, magbulay, magtantong, tuwiran. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Ilan lamang sa mga binahagi sa inyo. Panahon ni Moises, tinakasan ng kasarapan ng buhay para ipagtanggol at hanguin ang Israelitang kababayan. Nilisan ang masarap na pamumuhay at tinurang maliwanag, hahanguin ko ang bayang Israel. Alis mo sila sa Ehipto. Subalit hindi gayon na lamang na, magic! Eto ang lupain, dito na kayo. Naglakbay ng ilang panahon. Iba't iba kaganapan, nawala ng pagkain, mga nagkasakit. Subalit, dumatal ang takda, ang tapat na naiwan na nagpakatotoo, ang lupang pangako'y nakamtan na tinahanan. Sapagkat maliwanag na tinuran, kakain kayo sa hindi ninyo pinagpagalan. Mag-aani kayo sa hindi nyo tinanim, sapagkat ako'y Diyos ng katotohanan. Buhay bang Ama, mga mahal, kung tapat lamang kayo, gagawin nyo ang katapatan hindi sa salita, sa gawa. Magsasalita kayo hindi sa nguso, sa puso. Sapagkat ang Diyos ay lumilirip ng kalooban ng tao at natataro ang laman ng isipan. Pagpalain kayo, sumainyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Magliwanag kayo tulad ng tinura ng Kristo, ephata, mga buksan kayo. Pagpalain ang bawat isa sa inyo ng may pangunawang higit upang sa gayon, anuman ang sa inyo'y katanungan, tugunin kayo ng Diyos na walang maliw, kung magmahal, kumalinga, lumingap, kanino man. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahana. 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 Buhay po ba ang Diyos? Tayo na magsiwi na. O, paano po? Hanggang ngayon na lang. Sa Lunes, pwede na tayo magbendisyon. Uwi. Ayoko po kayong